Hi guys, good afternoon. It's been a while. Siguro yung last video ko, tagal na. Baka, siguro 6 months na yun. Nakalipas. Hindi ko na nasundan kasi nabusy ako masyado. Nabusy ako sa, na-involve ako dun sa pag-aasikaso ng class reunion namin ng high school. And then, what else? Dami, maalala. So, ngayon, right now, quite busy ako. Pero, bigla ko na naalala na idaos tong pag-video ko. So, habang kumakain. So, here I am. Kamusta na kayo? Today is September 6, 2024. Kakatapos lang ng may nangyaring isang bagyo. Tapos itong huling bagyo is, I think, ending. Halos 1 week umulan. Kaya today, actually, pagod ako. Kasi I just came from the clinic. Nagpa-blood exams tayo. Yan. Para sa blood chem. Tsaka, etc. pa. Tapos, nag-venous ultrasound din ako. Yung lower extremities. May problema ako sa paa, guys. You know, wait a minute. Mamaya ko na siya ikwento na. Anyway, pagod ako kasi pagdating ko, aga ko umalis, nagpa-blood exam ako kasi may fasting na included dun eh. So, wala akong kain, umalis ako. Then, sinabay ko na yung ultrasound ng venous ultrasound ng lower extremities. Tapos, pagdating ko, dami kong labada. Napura kayong mga labada. Sumaglit ako ng panay-face. Nagluto ako. Habang naglalaba, nagluluto. And then, nag-apply ako ng isang online job kasi para dagdag na rin. Parang worthwhile naman yung buhay natin habang nandito sa bahay. Then, kakatapos ko lang gawin yun. Actually, hindi pa ako gutom kaya lang pagtingin ko ng oras is already almost 2 p.m. kaya kailangan ko na kumain kasi I need to take a medicine. Yung yung venous ultrasound ko of the lower extremities, pangatlo ko na to. Nung una, ginawa yun sa isang hospital sa Makati. Walang nakita. Pero, patuloy ko nararamdaman yung kanan kong paa. Yung leg ko. Mabilis siyang mangalay, mabilis mapagod. Minsan pagka pinipindot kong ganun, meron siyang konting manas. Pero ang pinakamadalas mangyari sa akin, pinupulikat siya. Out of nowhere, kahit hindi ako pagod maglakad, basta't nababad sa basa, nalamigan. Minsan maski wala naman akong ginawa eh. Siguro mas lalo na mangyayari kapag nalamigan siya or nababad sa basa. Pero yung normal ko lang na wala naman akong kaupo lang ako. Minsan pinupulikat yan. Babaguhin ko lang. Magsusuot lang ako ng sinelas. I-exercise ko lang yung paa ko, yung toes ko. Maninigas na siya. Minsan, sa gabi, baka nagigising ako para umihi tayo. Yung maling posisyon ng paa, pupulikatin na ako na ng sakit. Kaya yung antok ko na nasisira talaga. Ngayon, sinabi ko sa doktor yun, pinagawa yung ultrasound kasi daw baka meron akong deep vein thrombosis. So, nung pinagawa, sabi ko, what is deep vein thrombosis? Clot pala yan. Na nando sa may deep vein. Kasi yung parang, in my own understanding, ang ugat natin, yung isang superficial, yung nakikita mo sa balat mo. Sa ilalim ng balat, andun yung ugat. Superficial yun. Tapos meron isang deep vein, yung hindi mo na nakikita, nasa pinakaloob na. Ang blood clot na nangyayari sa superficial o yung nasa ibabaw lang, nasa ilalim na ng balat, I think hindi siya masyadong delikado. Kasing delikado ng deep vein.
Kasi yung deep vein thrombosis, yung clot doon, kapag yun natangay ng blood flow mo na dinala sa brain mo or sa puso mo, doon nagbara siya, pwede kang ma-heart attack o ma-stroke. Pero yun, nasa superficial vein, hindi siya ganun ka-delikado. I don't know why. Yung mga connection niya siguro, no? Ando naman ako sa superficial vein. Kaya lang, since symptomatic daw ako, kaya pinapa-ultrasound ako, pinapa-monitor. Yung itsura ng gumawa sa akin kanina, yung ultrasound sa akin kanina, mukhang andun pa rin. Kasi ang ginagawa, yung una kong ultrasound ng leg, negative. Yung sumunod nakita, meron. After nun, pangatlo ko ngayon, mukhang meron pa rin. May clot pa rin siya. Pero, nung pangalawang parang maguling kwento ko na. Nung pangalawang ultrasound ko ng leg, nung nakitaan ako ng clot, binigyan na ako ng anticoagulant drug. Ang pangalan, Xarelto. Ang niya, Rivaroxaban. Yun ang generic niya. So, ang parang niya is, side effect niya is bleeding. So, sabi ng doktor sa akin, watch out for any bleeding. 10 mg lang ang binigay sa akin once a day. So, 3 buwan ko siyang ininom. Wala naman akong bleeding, pero maingat ako sa paghihiwa ng sa kusina, maingat ako masugatan kasi takot ako sa dugo Isip ko baka pagka nag-bleed, hindi na huminto, ganun. So, yun ang nangyari sa akin. After 3 months, in-stop ko na siya kasi hanggang 3 months lang siya. Tapos, nagpa-scan na ako, nagpa-ultrasound ng kanina. Sa tingin ko, sa reaction ng gumawa sa akin. Sa reaction ng gumawa sa akin, parang meron pa rin. So, I don't know kung ibabalik ng doktora yung Xarelto or no, hindi ko alam. Ang schedule ko sa doktora next week pa. Alam nyo guys, dami kong gamot, dami kong nararamdaman sa katawan. Yung asawa ko, tinitignan ko, parang wala naman siyang pero ako, taas ng cholesterol ko. Once na itigil, biglang akit yan. Nasa high list ako ng cholesterol, mataas yung LDL, nasa pre-diabetic ako. Although, natigil yung gamot ko sa diabetes kasi ngayon parang mag-diet daw muna, observe muna kasi nasa 126 yung FBS pero yung A1C nasa 6.5 lang. Yun yung boundary ng diabetes, yung lower boundary ng diabetes. So, titignan pa. Ever since, bata pa ako siguro, mga around 45. Nagka-high blood na ako. Siguro, stress sa trabaho, stress sa family life. Naggagamot na ako since I was 45 years old ng gamot sa high blood, hypertension. And ever since, talagang legit, every 6 months, ginagawa ko yung blood pin. Walang tigil yun. Meron na akong chart yung table na every time na ginagawa, nililista ko doon siya doon lahat ng ko, result ko nililista ko doon. So mawala ko man yung papel, andun siya, so makikita mo yung akit manahod ng mga readings ko. Naging very responsible ako sa tawang ko. Ito minom, hindi ako nagyoyosi. Nagkaroon ako ng ibang like yung general anxiety disorder. Meron akong gamot na tinitik doon para pagka ninenervous na ako, magre-relax ako. Pero wala akong bisyo. Mula nung nagka-diabetes ako nung 2015, ginamot ako. Di naman siya ganun kataas, pero nagiinom ako ng gamot. Tinigil ko na mula ng 2015 yung colored drinks. Ano yung colored drinks? Yung soft drinks, tea, whatever.
never ako uminom niya kahit isang patak. Although may mga cheat days ako, like makain ako syempre ng mga fruit salad, ice cream, pero kung kumain ako niyan, ganyan lang. Makatikim lang, ganun. Minsan talagang isang puswelo, ganun yun yung mga daya ko na. Pag talagang ang sarap-sarap niya, ginagawa ko. Otherwise, very aware ako sa mga bawal sa akin. But still, kapag tumatagal, parang you can't help it, parang nadadagdagan yung sakit mo. Yung blood clot na yan, wala naman yan. Ngayon, ayan na. Pero back in 2013, napansin ko tong kanang kong paa. Even nung buntis ako, 24 years ago na buntis ako, itong kanang ko pa ako may diferensya talaga to. Siya yung namamanas, yung kaliwa hindi. Sa isang paa ko lang ang may manas, buntis ako, siya lang. Alam mo yung may manas ka kasi mabigat yung ihakbang, tapos mabilis siya mapagod. Anyway, fast forward, nakalimutan ko na yun, nag-2013. Naramdaman ko yung paa ko, madalas kong, itong kanan, madalas siyang pulikatin, mabilis siya mapagod, may konti siyang manas, tapos nagpupulikat siya. Andun yung parang tendency na pulikatin siya, pero hindi naman tumutuloy. Pero meron kang pakiramdam na parang kang pupulikatin. Kaya iniingatan ko yung paa ko na, yung mga hakbang ko, yung galaw ng paa ko. Iniingatan ko kasi baka pulikatin. Ayoko ng pulikat, masakit. Meron siyang ganun. And then there was a time na, ba't ganito itong kanan ko pa? Parang walang pakiramdam. Alam mo yun yung parang, itong kaliwa, parang nararamdaman mo yung paa mo. Nararamdaman mo yung talampakan mo. Pero yung isa, parang wala nangyayari sa kanya. Parang mula tuhod down. Parang wala kang paa dun. Pero pag kinukurot mo siya, mararamdaman mo yung kurot mo. Pero yung nakatayo ka lang, nakaupo ka, parang kang walang paa, ganun. Hindi ko alam kung tama yung, hindi ko alam kung nagigets yung paliwanag kung ganun. Pero anyway, may ganun ako. Tapos, nung kinomplain ko sa doctor yan, ang sabi sa akin ng doctor dito sa may isang hospital, malamang daw bara-bara na yung ko. 2013 to bara-bara na daw yung paa ko. And yung kung ano daw merong bara sa paa, yun daw ang bara sa puso. So, kailangan na raw akong i-angiogram. Eh, syempre wala akong angiogram, wala akong nun, tsaka hindi ako ready, masyado ako na-shock doon sa mga salita niya. O kaya dapat daw akong ipag-treadmill or sabi ko hindi ko kaya mag-treadmill kasi mabilis mapagod yung paa ko. Induced treadmill daw. Induced, I don't know what it's called. Ang effect niya yung parang i-injection lang ka na something kahit nakahiga ka lang. Tapos ang magiging effect nun, bibilis yung heartbeat mo na para kang nag-treadmill. Parang, mas ayoko nun, di ba? Kasi nasaksak mo na sa akin, paano kung mamay sumabay pa yung nervous ko, di lalong nagkagdaganyan ganyan. Anong pang antidote doon, di mo alam. So, lumipat ako sa ibang doktor. Tapos, naintindihan naman niya yung takot ko, everything, kinento ko, ba't ganun yung doktor na to, kung magkwento, parang kakatakot magano. So, naintindihan niya yung takot ko. At that time, nung doktor nagsabi sa akin i-angiogram ako, binigyan ako ng blood thinner. This was 2013 binigyan ako ng blood thinner. Paglipat ko sa kabilang doktor, nagsimpatiya siya sa akin. Hindi niya muna tinuloy yung blood thinner ko. Pero binigyan ako ng mga anti-cholesterol drug, anti-high blood, ganyan. Sabi niya, would you like to go on a treadmill test? Sabi ko, Dok, hindi ko kayang kasi okay, fine. Sabi niya ganyan. Hindi na kami nagtalo doon. So, fast forward, yung pulikat ko nawala-wala yan, napapagod yung paa ko, nawala-wala yan. Pagka nakakaramdam ako ng pagod ng paa ko, meron akong foot massager. Minamassage ko lang yung paa ko na yan, binti ko. Gusto ko yan, o kaya kinakamay ko. Bumili ako sa Shopee ng yung pang ganon, yung pandiin, para siyang daliri na hawak mo lang kasi yung daliri ko may masakit yan kung yun ang itutusok mo sa meron akong lahat ng klase ng mga manual na pangmasahe. Binigyan na rin ako ng friend ko ng bike, ng stationary bike para ma-exercise ko yung paa ko. Tapos yung pamasahe. Hanggang ito nga, nung natignan ako doon sa result ng ko na meron akong blood clot.
pinatigil yung masahe. Bawal daw ang massage sa paa. I think all over the body bawal kasi nga kapag daw naka-blood thinner ka or naka-anticoagulant ka, hindi na pwede mag-massage. She did not explain to me, gano'n naman ang mga doktor ngayon kasi nagmamadali sila. So, it's up to you to research why. So, tinignan ko na lang sa Google kung bakit. Gano'n na lang ko. Kasi minsan natatakot din naman ako magtanong sa doktor ng, yung pagka nagtanong ka, minsan, direct yung sagot parang nakakaano diba? Iisipin ko pa yun, gano'n, dagdag pa yun sa pressure ko, kaya, ininom ko na kung ano yung binigay niya sa akin. But my point is, kahit talaga mo yung katawan mo, maingat ka sa pagkain mo, yung level ng stress mo, minamanage mo, pinipilit mong ayusin yung buhay mo. Ang kalaban talaga yung genetics. Niisip ko na lang, kung di pa kaya ako nag-ingat sa katawan ko, siguro wala na ako ngayon. May sinabi si Dr. Willie Ong, kasi follower ako ni Dr. Willie Ong Meron kasi akong nervyos, meron ako anxiety. Nagtitake ako ng anxiety drug. But it came from my, hindi sa psychiatrist galing yun, kundi doon sa akin cardio. Ang sabi ni Dr. Willie Ong, minsan daw yung mga taong may nervyos, mas matagal mamatay yan. Kasi sila yung masyadong aware sa body nila na kapag may naramdaman, diba, yung nag-iingat na kagad, tinitig na kagad nila, tinecheck kagad nila yung body nila, hindi nila tinitake for granted yung mga nararamdaman nila. Hinahanap kagad nila kung anong kasagutan doon sa mga nararamdaman nila. Hindi katulad ng ibang tao pabaya. Ibang malalaman mo, inatake na lang sa puso. Kasi, ba't nangyari yun? Atake sa puso ang sigla-sigla masyadong healthy yun. Nakita mo yun, talagang very visible sa mga sports, whatever, diba? Bakit inatake? Kasi, ganun lang. Hindi sila nag-check. Hindi katulad ng mga taong may nervyos, may maramdaman lang, nagbe-BP na, may maramdaman lang, naka-check up na, naka-research na kagad, ano to, ganyan. So, sabi ganun daw, I don't know. Pero, as for me, syempre, lahat tayo takot mamatay Yun ang reality ng buhay. Sino ba may gusto mo, kahit mga pare nga yata, ayaw mamatay, diba? Kahit sino tanungin mo, kahit sino, gaano kalakas ang faith niyan, takot mamatay yan. Because, masarap ng buhay dito sa, diba, sa mundo. Kahit minsan mahirap. So, nobody wants to die. So, ikaw, yung, alam mo na ganito, pangit ng dahi mo, nilalabanan mo pilit yun. Especially me, I'm 61 years old. Very prone na ako sa lahat ng Marami nang namatay na mas low pa sa atin ng age. Pero, knowing that, nag-iingat tayo kasi ang goal natin, tumagal pa. But still, nag-iingat ka. Pero, here comes yung mga critical, na iba-iba yung mga gamot ko minsan, hindi ko na ma-pronounce daming tunog diba? Yung mga ganun. So, ang result nung ultrasound ng legs ko would be after 3 days from now. Most likely, ayun na yun. Meron pa din. So, hindi ko alam. Ang mahal pa naman guys nung Xarelto. Yung Xarelto, binigay niya lang sa akin 10 mg daily, once daily. Pero yung 20 mg nun, the same ang price. Is around 150 pesos. Imagine mo, wala tayong trabaho. 150 pesos a day, talagang, di ba? Malaking bagay yan. Malaking bagay na, may iba ka pang gamot. Kaya, wala tayong magawa Hindi ko alam kung ngayon, isang nagtitingin ako sa bakit may mga warfarin, may aspirin, di ba? Especially yung aspirin, mura lang yun, pero parang ang side effect nun is yung parang din yung sikmura mo kapag mali ka ng inom na walang laman yung tiyan mo. At saka yung bleeding din nun, side effect nun, may tendency din
ang ginagawa na ng doktor is wini-weigh lang niya yung risk over benefits. Kaya ganun, kumbaga trial and error lang. Eh, siyempre, kapag nag-bleed ka na, di ba? Ano pa bang trial and error ang gagawin mo to? Kapag nag-bleed ka na. Eh, kung nag-bleed ka sa brain mo, o nag-bleed ka sa tiyan mo, ano kasunod dun? Di ba hospital yun? Yun ang mangyayari dun. Etong sa Relto is, ni-research ko siya. Sila yung mga babon drugs na safe sila sa ano. Sila na yung pinaka-safe, pero may tendency ka pa rin mag-bleed. Pero compared with the other thinners or anticoagulant, sila na yung mga safe. Kaya lang, wala eh. Ang ano naman nila, yung high price. Kaya, I don't know. The lesson is, once you know na ang sama ng lahi mo, dapat even mga bata alam nila yan eh. Kasi ako, late ko na nang napagtuunan ng pansin ng health ko nung siguro mga 50 years old. Doon ko na nang napagtuunan. When I was in my late 20s, I think mataas na yung cholesterol ko nun, but I didn't give a damn to, you know, yung ano yan, di ba? Wala kasi internet nun eh, ng mga time na yun. Wala naman yung mga internet nun, kaya who cares kung mataas yung cholesterol mo, di ba? Hindi mo alam. Pero yung ngayon, may internet na, sana yung mga bata maging aware sila. Ako, yung mga anak ko, masyado na akong silang plaka. Pero, ang problema sa mga bata ngayon, hindi nakikinig. Hindi makikinig sa yun. Makikinig na lang yan pag may problema na, tapos damay ka sa mga problema nila. May sakit ka lang iniintindi sa katawan mo, pati sila iintindihin mo pa. Kaya, yun lang guys. Jesus, I pray. Ako nandyan naman yung blood clot na yun. I pray na mayroong ibang gamot na mas mura. And, one thing also, I pray na it has nothing to do with my cancer. Kasi, parang tinanong ako ng doktora nung binigyan niya ako ng gamot nung nakalaan. Sabi niya sa akin, kumusta pala yung ano mo, yung cancer mo? Kasi cancer patient tayo. 5-year survivor na tayo ngayon. Sabi ko, okay naman po, Dok. Kasi yung blood clotting, isa din yan sa mga signs ng cancer. Kapag nagbo-blood clot ka. It's sad to know it, pero what can we do? Tapos kanina, in-interview ko yung nag-ultrasound sa akin. Sabi ko, yung blood clot, malalaman nyo ba kung gaano siya kalaki tsaka kung ilan sila? Kasi makikita mo lang sa result, merong blood clot eh. At tsaka makikita mo lang kung nasan siya. Kung anong part ng ugat, nasang part ng saang ugat nandun, saang leg mo. Ganon. Pero hindi doon nakalagay ko ang sukat ganito at saka kung ilan silang blood clot. Kasi I think, kung halimbawa ito yung ugat mo, yung blood clot nakakapit lang yun dyan eh. Nakakapit siya. Yun yung fear nila na sa deep vein thrombosis, yung blood clot na nakakapit yan, baka sumama, madislodge. Pero, yun ang delikado. Pero ako nga, superficial, still may blood clot dyan. Pero yung location, parang hindi delikado. Hindi, walang kinalaman sa sa, hindi ka mamamatay, kumbaga. Kaya lang, ginagamot kasi may nararamdaman akong pangit. Before yan, nakita yung blood clot na yan, ang sinasabi niya is, I have CBI. Una, nag-start sa CBI stage 1, naging 2, naging 3, kasi hindi pa rin gumagaling. Pero ang pag-i-stage niya, depende lang sa kung paano ko kinukwento yung nararamdaman ko. Walang scientific na sinukat or hindi ko alam kung anong test ang ginagawa na para malaman mo kung anong stage ng CBI. CBI is chronic venous insufficiency kasi may mga valve, kunyari ito yung binti mo, sa loob niyan, yung mga ugat dyan, kunyari ito yung loob ng ugat mo, kunyari ito yung ugat mo, sa loob niyan may mga valve na
nakaganito, nakaganyan ang itsura nila. Pagpas ng, kasi ang ano, ang vein to vein, hindi to artery. Ang vein, yan yung ugat na dadaanan na ng dugo na babalik mo sa heart. Okay? Tatlong ugat natin, yung nerve, yung artery, tsaka vein. Yung nerve, yan yung parang kuryente. Yung artery, yan yung vein, yan yung ugat na dadaanan ng dugo na nanggaling sa puso. Pag ikot ng dugo, pumunta na sa paa mo, babalik sa puso yan, dadaan naman siya sa vein. So, si vein, sa loob ni vein, may ganitong valve. Pagdaan ni dugo, gaganyan yan. Ganyan, para siyang pamaypay. Kapag meron kang chronic venous insufficiency, hindi niya na kayang magsara. Pangit na ng ugat mo. So, pagdaan ni dugo, nakaganyan. Siguro sasara yung konti, pero open pa rin. So, anong tendency? Dahil sa gravity, kung nakatayo ka, pag sirit ng dugo mo pataas doon sa ano mo, hindi siya nagsasara, kaya nalalaglag. Ngayon, kapag lagi kang nakatayo, yung tendency niya mag-ipon sa paa mo. Pagkatapos nakatayo ka na nga, hindi ka pa gumagalaw. O kaya palagi kang hindi naman nakatayo kahit nakaupo ka. Pero ang gravity mo, pag ganito, hindi ka naman nakahiga. Nakaganyan ka, nakaupo ka, syempre. Eh di andun pa rin naipon sa paa mo yung dugo. Nakatayo ka, ganun din. Tapos hindi ka gumagalaw. Upo ka lang, hapon ka lang nakaupo. Eh di mag-iipon yan sa paa mo. Magdidikit-dikit mo yun. Yun yung ano niya. Kaya ang sabi dun kay Willie Ong, pinapanood ko din si Dr. Willie Ong, kahit man lang at least once a day, himiga ka, tapos itaas mo yung paa mo, patong mo sa ilang unan. So, ito yung paa mo, ito yung ulo mo. Para si dugo na naipon sa paa mo, bumalik sa puso mo. Ginagawa ko din yun. Tinutulungan ko yung sarili ko. Yung mga bagay na hindi pinapaliwanag ng doktor, hinahanap ko rin yung sagot. Nasa bahay naman tayo, kaya natin gawin yun. Pero, you know, naggamot ka na, ginagawa mo na yun. Nagte-treadmill ako, pero hindi ako kasing galing ni iba na tumatakbo na. Wala ako sa level na yun. Siguro, level ko nga lang dyan, mabilis na ako sa 3. Ang ginagawa ko na lang, step na lang ang pinangahawakan ko. Kasi, nakawatch tayo, binibilang niya yung step. Ganun na lang, iniisip ko, at least ako, naglalakad ako, kasi nakatanga ako din, di ba? Ano lang makakaya ko, ginagawa ko. Kahit pa paano, tsaka ikot-ikot dito sa bahay, kilos-kilos. Eh, talo ko na yung mga nakaupo sa opisina. Kahit pa paano, ako dito, nag-ikot-ikot naman ako. Hindi naman ako naupo lang. Yun. So, yun guys, kung sino naman sa inyo yung merong ganitong kalagayan na may chronic venous insufficiency, merong blood clot sa paa. Meron tawag dun eh. Nakalimutan ko kung deep vein thrombosis. Sa deep vein, din dun sa superficial vein naman, I don't know, meron tawag dyan. Hindi nga in-explain ng doktor ko eh. Ang doktor ko parang, actually hindi ko sa type, pero affiliated kasi ng health card, kaya libre na, alam mo naman. Kaysa magbayad ako sa kanya na lang. Pero, nagtatanong ako yung mga nababasa ko, inaano ko sa kanya. Tanungin ko sa kanya, ganun. Otherwise, di siya mag-explain. Madalian lang, kaya ganun lang. So, kung sino man sa inyo yung nakakaramdam na katulad ko, sana matignan din kayo, meron din way para ma-ultrasound ang mga legs nyo. Minsan naglalakad ako sa daan, dahil sa kalagayan ng paa ko, naging aware ako sa mga kaedad ko, or matanda. Minsan nakikita ko, kumpul talaga yung ugat eh. Kumpul yung ugat sa paa. Akin, puro spider veins ang sa akin, tsaka siguro mga ilan-ilan na branches na nakikita ko sa paa ko, pero yung iba kumpol, para siyang, sorry for the word, parang intestine, ganun, na bukol-bukol yun sa ano. Kaya iniisip ko, ano yun?
Naku, delikadong maano yun kasi pag nasugatan, madugo yun, di ba? Kasi ang ano, manipis lang yung balat natin. At saka ano, yung hindi kaya yung masakit. Kasi ako nga, hindi ko nga nakikita yung ugat ko masyado, pero meron ako nararamdaman. Eh, sila pa kaya, bukol-bukol yung ano nila, di ba? Pero tinitignan ko naman yung itsura nila, parang wala naman silang dinaramdam. O siguro, kanya-kanya na nanantago sa buhay. Tapos minsan pa pagka naglalakad ako, kasi yung mga ganitong sakit, ang pinaka-end, ano nito, ano eh, yung sugat. Kasi darating ka sa point na wala ka ng pakiramdam. Manhid na yung buong paa mo. Kasi wala na nangyayari doon. Hindi na rin nakakarating yung oxygen, blood, hindi na. Hindi na siya nagro-rotate, wala na circulation nangyayari. Dahan-dahang mamamatay yung paa mo. Pagkatapos pag nagkasira-sira yung ugat, magsusugat yan. O kaya naunahan ka nang nasugatan ka, hindi mo alam. Kapaa ka, hindi ka nag-ingat. Nasugatan ka, hindi mo naramdaman. Lumalim na, nag-infection na. Ganun. Minsan may nakikita ko yung, karamihan naman nakikita ko lalaki. Sugat na yung paa, malalim na, parang wala man lang takip. Tapos namumula na parang ang sakit. Sabi ko, Diyos ko, paano na kaya siya? Naghihintay na lang ba niya na yung sugat niya lumaki, kainin na yung paa niya. Diyos ko. Niisip ko na lang na marami pang ibang tao na mas malaki problema. Kasi at least ako, salamat sa Panginoon. Meron pa akong health card na meron akong way para makapagpatingin. At meron akong pension sa SSS na kakabili ako ng gamot. Paano yung mga wala ng pambili, di ba? Nakakaawa naman sila. Kaya yun guys, kung meron kayong ganitong nararamdaman sa paa nyo, pansinin nyo yung mga ugat-ugat nyo. Patignan nyo yan kung meron kayong panahon, tsaka, bigyan nyo ng panahon, at kung meron kayong pagpatingin, patingnan nyo. Kasi sinasabi yung bara mo sa paa, bara din yun dito sa mataas. Kakalungkot isipin, pero yun yung napag-alala ng mga doktor na sinishare lang nila. Wala naman sa atin nakakalam kung hanggang kailan tayo pare-pareho. Kaya nga minsan nare-realize ko daming bagay na umiinis sa akin. Mabilis ako magalit, mabilis ako mag-react, dinadala ko yun sa dibdib ko, ganun. Ba't mo pagkakaabalahan yung mga bagay na alam mo yun, yung pinagbuhusan mo ng inis mo tsaka ng panahon mo, ng precious na oras mo para isipin mo, samantalang meron mas mahalaga. Pag namatay ka lang, di ba, nagkasakit ka, anong ano nun, bearing na sa buhay mo, di ba? Wala naman. Bakit hindi mo na lang iset pa yung sarili mo sa mga bagay na walang kwenta? Yung ganun. So yun lang, I don't know kung may napulot kayo guys, pero yun lang akin, sinare ko lang yun sa pa ako. Good luck sa ating lahat, at saka whatever yung mga nararamdaman nyo sa katawan, subukan nyo ipacheck, huwag nyo palalain. Pa-check nyo, kasi doon ka rin pupunta eh. Pagka lumala na, doktor pa rin ang pupunta mo. So, agarin mo na kagad. Para habang maliit pa lang yung gastos. At least, hindi mo masisi ang sarili mo kasi may ginawa ka. Tsaka kawawa ang pamilya natin na madadamay, Sarili natin katawan, responsibility natin yan. Kaya alagaan natin, agarin natin. Huwag natin ipasa sa mga kasama natin. Hindi makakatulong sa sakit natin. At hindi rin makakatulong sa kanila na ikwento mo pa. You can share, pero pumunta ka na sa doktor ng ano mo. And then, pwede mo i-share sa family mo kung nag-aalala ka, pero at least ginagawa mo yung nararapat. Na hindi ka contributor doon sa bigat na nararamdaman nila. Ganon din sila sa'yo. Ganon din. Pag may nararamdaman sila, gawin din nila ang dapat. Kasi lahat naman tayo nag-iedad. Lahat tayo may mga nararamdaman. Diba? Hanggat kaya nating galawan yung mga nararamdaman natin, tayo yung responsibility natin. Okay? So that's it. Magandang hapon sa inyo at long live to us.
God bless to all. Till my next video. Bye.